Magandang araw po sa ating lahat at today po meron po tayong pakita ko lang yung bago nating design ng Subvendo custom board. So ito po ay wireless na Subvendo custom board. So dahil nauso po ngayon yung mga Subvendo na naka-install po direct sa likod ng ating mga coin slot. So gumawa po tayo ng ating design para sa ganitong setup. So ano po yung nandito sa ating bagong Subvendo. So yung position po natin ng ating ESP8266 is nasa taas po, nakapwesto yung kanyang antena. So bakit po nasa taas? So para po mas malawak yung kanyang coverage tsaka mas minimal yung mga obstruction sa kanyang antena. So kapag ganun po is mas maganda po or mas efficient yung ating antena na magkakonect sa ating mga access point. So, discuss ko lang yung ating specs ng ating Subvendo na wireless setup. So, nandito po, nakasakit pa rin po yung ating Node MCU sa ating baseboard. So, tanggalin ko lang po muna yung ating Node MCU para mapakita natin yung mga specs ng ating wireless Subvendo. So, una po, meron po tayong mga switch dito. So, switch po to para sa coin tsaka relay. So, meron po tayong apat na choices para sa coin, apat din para sa relay. So, sa coin, pwede po tayong gumamit ng D1, D2, D4, tsaka D6. Then relay, D0, D5, D7, D8. So, depende po yan sa kung anong system po yung gamit niyo or anong pin ang gagamitin po ninyo. So, nandito rin po yung ating guide sa likod sa kung anong system po yung gagamitin nyo. So, nandito po yung kanyang mga naka-default na pin. So, i-change nyo lamang po yan. So, for example, gagamit tayo ng Wi-Fi 5. So, yung kanyang coin is D6. Tapos, ang kanyang relay ay D5. So, angat lang natin dito yung switch niya. So, coin is D6. So, nandito pang-apat. D6 and then relay is D5. So, nandito pang-anim. So, angat nyo lang po yan. So, ganyan lang po mag-set ng ating switch para sa ating mga system. So, next, meron din po tayo ditong nakalagay na optocoupler. So, ito po is para sa isolation from coin slot natin papuntang pins sa kanyang coin. So, importante po yan para sa anti-pitik tsaka anti-radio. So, meron din po tayo dito po yung ating 5 volts na power supply. So, yung ating power supply na ginamit dito is merong function na continuous conduction mode or CCM. So, ano po ibig sabihin nun? So, mas stable po yung ating output voltage and then mas less din po ang kanyang ripple tsaka less yung kanyang noise. So, hopefully, ma-address po natin doon yung issue sa mga nagdi-disconnect na sa Subvendo or nag-o-offline. Meron din po tayong nilagay dito na soft start delay. So, meron po tayong delay na almost half second. So, importante po yun para mag-stable muna yung ating voltahe from 12 volts before po tayo magpalabas ng output na 5 volts papunta po sa ating mga node MCU. And then, meron din po tayo dito sa gilid na nilagay na butas. So, para saan po itong mga butas na to? So, para po to sa cable tie. So, dito po yung ating setup, naka-cable tie. So, nakapaikot po to dito sa coin slot natin. Paikot dito sa ating ESP8266 na wireless Subvendo. So, importante po to in case na ibabiyahe po natin yung ating mga Vendo or piso Wi-Fi box. So, mas stable po siya kasi hindi po malalaglag yung ating Subvendo. So, yan lamang po. Importante po na meron tayong cable tie para mas stable po. Kasi yung ito pong ating male header, ito po, yung nakakabit sa coin slot. So, wala po yung lock. So, ipit lang po yan. So, nakahigpit lang po yan na nakaipit papasok. So, pag medyo binahin natin and then nagkaroon ng multi-vibration during biyahe, so may posibilidad po ito na malaglag. So, need natin maglagay ng cable tie in case na ibabiyahe po natin yung ating mga piso Wi-Fi box na nakakabit na po yung ating custom board. So, next, ano po yung makikita pa natin dito? So, meron din po tayo ditong
yung function po natin, yung ating function na unique features para sa ating mga subvendo yung tinatawag ko na blinking tower na LED frame. So ano po yung blinking tower na LED frame? So yung recommended ko po dito na LED frame is yung Alan, yung sa LED frame ni Alan. So ganyan po yung kanyang function. So para sa akin mas maganda po to kasi kahit sa malayuan, nakikita agad natin yung piso wifi, and then mas maganda yung kanyang color combination. And then mas suitable din po ito para sa ating custom board kasi magbi-blink po to siya. Kahit na 2 wire lang ito is magbi-blink po to in case na huhulugan na po yung ating mga sa vendo. And then meron din po tayo ditong low voltage indicator. So andito po, in case po na bumaba yung ating voltahe sa 11 volts pababa, so iilaw po to. And then meron dito tayo ditong LED indicator para sa kanyang power, and then sa coin pulse in case na maghuhulog tayo pag alam natin na mayroong binabatong signal yung ating coin slot papunta sa ating sub vendo. And then dito po, gumamit din po tayo ng mas malaking terminal blocks. So, same lang po sa ating mga ginagamit sa Vendonat, sa ating mga custom board. So, usually, lagi tayong gumagamit ng mas malaking terminal block. Kasi mas matibay po to, and then mas maganda yung ipit sa mga wire natin. And then dito po, meron din po tayo nilagay na dalawang male header. So, para po ito sa reboot or reboot function ng ating mga subvendo in case pwede niya po ito lagyan ng switch papunta sa labas, lagyan niyo na po ng 2-point wire, so pwede na tayo mag manual reset or manual reboot ng ating mga subvendo in case na mayroong mag offline. And then dito sa gilid meron po tayong switch po to is para lang po ito sa setup mode ni Wi-Fi 5, so ginagamit po to in case na magre-rewind tayo ng ating mga subvendo sa panibagong access point. And then dito po, yung dalawang putong, yung ito po is para sa power supply, and then yung terminal block po nito is same din po para din sa power supply. So nakaparallel lang po yung connection nilang dalawa. So kahit saan po dito sa dalawa, pwede po tayo mag-connect ng ating power supply. So may label na rin po to. Ayan po. Makita natin 12 volts, black, red. So susundan nyo lamang po. And then dito sa kabila yung ating para sa LED frame. So may color coding na rin po yan. Nakalagay o color label. Red, blue, tsaka black. So pag 2 wires lang po yung ginamit nito, same dito sa ating setup. So dalawang wire lang po yung kakabit natin. So dito po siya yung red tsaka black. So ganun po yung ating setup. Kapag 3 wires naman po, so nandito po sa gitna yung ating blue na wire. So yun lamang po sa ating mga specs, full specs ng ating subvendo, and yung mga original natin na specs na surge protection nandito pa rin po. Meron pa tayong dalawang surge protection sa power supply tsaka sa coin slot, and then auto cut pa rin po. So auto cut, ibig sabihin gagana lang ang ating coin slot kapag ready na pong hulugan yung ating mga subvendo. So yun po yung ating full specs para dito, and then at dito sa likod po nakalagay yung ating para sa connector para sa coin slot. So demo ko rin po yung ating paglagay ng ating kung paano po ilagay yung ating custom board papunta dito sa ating coin slot. So yun po ang full specs muna ng ating custom board. So wireless po ito, and yun lamang po. Marami pong salamat. Magandang araw po sa ating lahat. So this time po is ituturo ko po kung paano po mag-install ng ating wireless subvendo custom board dito sa ating coin slot. So andito po, unang-una po is iset lang po natin yung ating mga pins muna. So para sa coin tsaka sa relay. So depende na po kung anong gamit yung system. So nandito po yung ating guide or default guide para sa ating mga iba-ibang system. So try lang po natin or sample po natin is yung Wi-Fi 5. So coin is D6, relay tsaka D5. So coin, itaas po natin yung switch para sa coin. Coin is D6, so nandito po pang 4, and then D5 para sa relay. So ganyan lang po mag-set na parang switch para sa ating coin tsaka sa ating
relay. And then, isalpak na po natin sa ating coin slot. So, dito po sa ating mga switch, so siguraduhin po muna natin na nakataas po to lahat. So, ito po, nakataas po lahat to yung ating mga switch. So, ayan po, after po natin maitaas lang ating mga switch, and ready na po yung ating custom board para isalpak dito. So, lagay lang natin yung ating Node MCU dito. So, ito po yung ating na-set na custom board. So, lagay po natin yung ating Node MCU. So, ganyan po yung paglagay. Nasa taas po yung ating antenna, and then nasa baba yung kanyang USB port. So, and then dito po, install po natin yung ating wire para sa LED frame. So, dito po yung ating guide ng label niya para sa kulay. So, dito po yung red sa taas and then black nasa baba. So, ito po is na luwagan ko na. So, pasok lang po natin yung wires dito sa loob. So, ayan po. Pwede po dyan ipasok yung wires. And then, sa pagpasok po ng wire, siguraduhin lang po natin na yung wire yung naipit, hindi po yung balat. Kasi minsan, yung iba, pag nagpapasok ng wire, minsan bitin. So, naisasama. Pati yung ito po, yung kanyang balat ng wire. So, imbis na yung copper po yung naiipit, is yung balat po yung naiipit. And then, pag nangyari po yung ganun, yung iba po is hindi masyadong nagkaroon po ng loose connection or hindi masyadong nagko-connect yung ating wire papunta dito sa terminal block. So, after nyo po ma-install yung wire, so pwede nyo po hilahin to pabalik. So, kapag hindi na natatanggal, ibig sabihin yan is mahigpit na po yung kapit ng ating wire dito sa ating sub-vendo board. And then, after po natin ma-install yung wire sa LED frame, so ilagay po natin to. So, meron po tayo ditong 4 na butas. Meron din po tayong label dito. So, susundan nyo lamang po yan. So, same lang po yung label niyan dito sa ating coin slot tsaka dito sa ating custom board. So, yan po 4 na butas. So, kahit saan po dyan sa 4 na yan, kaliwa tsaka kanan. So, kahit saan po dyan, pwede natin i-salpak or insert yung ating sub-vendo board papunta sa ating coin slot. So, ito po, i-insert ko na po. So, yan, pantay lang po yung 4 na butas, and then pasok po natin, and then tulak po natin paloob. So, ayan po, nakapasok na po. So, ganyan po pag-install ng ating custom board papunta sa ating coin slot. So, advice ko lang po, pag ibabiyahe po nyo ito, or naka-ready na po yung ating mga box na ibebenta po ninyo, for example, tapos ibabiyahe po. So, advice ko po na lagyan po natin ng cable tie. So, yung butas dito sa magkabilang gilid is para po to sa cable tie. So, para pag-install ng ating cable tie, so, meron po ako ditong cable tie. Yung lapad po nito is 3mm, yung haba is 300mm. So, dalawa po yung gagamitin natin kasi yung isa po is hindi po kasya, yung isa lang. So, need natin dalawa para ma-install natin yung cable tie. So, sa pagbili po natin custom board, so hindi po to kasali. So, pag nagbili po kayo ng custom board sa akin is advance nyo po agad bilhin yung cable tie in case na gusto nyo pong gumamit ng cable tie. So, turo ko lang din paano pag-install. So, ayan yung butas ng ating custom board. Butas, pasok lang po natin yung cable tie dyan. So, ayan, pasok natin yung cable tie and then hila. Hilahin natin. So, medyo dito lang banda siya. Then, ikot natin dito. So, may another butas po dito sa gilid, kabilang gilid. So, pasok lang po ulit natin dyan. So, ayan. Pag napasok na po, so, ganyan na siya. And then, dito yung nasa taas natin, medyo i-press natin konti para mag-flat. So, para mas maganda po yung kapit or ipit ng ating cable tie. So, itong kabila, itong isa, pasok po natin dito. So, meron po yung butas yung ating coin slot dito banda. Ayan, kung makikita po natin. Diyan sa may gitna banda. Ayan po. So, diyan po natin ilalagay yung ating cable tie. So, ayan. Lagay ko lang dyan yung cable tie na isa. And then, yung isang dulo. Pasok ko lang dito para madugtong natin. So, ayan. Pasok ko lang dyan.
then hila. Yan po. Pag nahila na, and then pasok po natin itong isang kabila ulit dito. So, ganyan lang po. Pasok po natin dito, and then hila. So, ayan po, and then pwede na po natin itong higpitan. So, ayan po. Hinihigpitan ko na. So, ayan. Higpitan nyo lang po para ipit na ipit po yung ating custom board dito sa ating coin slot. So, after po natin mahigpitan, so, pwede nyo itong putulin na yung mga sobrang cable tie. So, ito. May cutter tayo dito. Putulin nyo lang yung sobrang cable tie. So, after nyo po magputol, so, ganyan po yung magiging setup ng ating custom board. So, nakafix na po ito ng mabuti. So, during biyahe po, hindi na po ito malalaglag. So, ganyan lang po. Dito po sa gitna nyo, ipasok yung ating cable tie sa may gitna ng coin slot. So, ganyan po. And then, kabit po tayo ng power supply. So, yung power supply po natin, pwede po tayo ditong mag-install dito sa terminal block in case na hindi po tayo gagamit ng ganitong klaseng power supply. So, itong sa taas is para po sa ganitong power supply. So, install po natin. So, ganyan po siya. So, ganyan po. Naka-install yung ating power supply. So, ganito lang po yung ating installation. So, pag naglalagay po sa box, so, tanggalin natin yung power supply muna and then salpak natin sa piso Wi-Fi box and then sa loob na po natin ipasok itong power supply. So, ganun lang po. Ganyan. So, nandito po yung ating power indicator and then pag binunot po natin, kikita po natin nagkukulay pula. So, yan po yung kanyang low voltage indicator. In case po na bumaba ng 11 volts, pababa yung supply ng ating mga sub-vendo. So, pag ganun po, is need nyo po palitan na ng power supply kapag po namumula na yung low voltage indicator habang umaandar yung ating mga sub-vendo. So, ganito po lamang yung pag-set or pag-install ng ating custom board papunta po sa ating mga coin slot. So, yun lamang po. Marami pong salamat. Magandang araw po sa ating lahat. So, today po is actual demo po tayo ng ating wireless na sub-vendo custom board setup. So, today po, try po natin hulugan. So, before po yan, ituturo ko lang po muna yung pagpasok po sa setup mode in case gumagamit po kayo ng Wi-Fi 5. So, dito po sa gilid, meron pa ako ditong nilagay na button. So, para po to sa setup mode. So, paano po pasukin yung setup mode ng Wi-Fi 5? So, una po sa lahat is pipindutin nyo lang po ito. Pindot and then hold nyo po. And then, pindutin po natin itong reset dito sa ating Node MCU. Pag pindot ng reset nyan, so antay lang po natin mag-steady blue yung LED dito sa may antenna banda. So, yan po. Pag nag-steady blue po yan, so pwede na po tayo mag-rebind ng ating sub-vendo in case gumagamit po tayo ng Wi-Fi 5. So, check ko lang po yung SSID kung nalabas na po ba. So, ayan po. Ayan na po yung ating SSID para sa ating Node MCU. So, pwede po tayo dyan mag-connect. And then, pag nanghingi po ng password, so yung ating password po is Wi-Fi 5_2211. So, ilalagay ko rin po yan sa description. So, andito po yung ating authentication. So, yan po kita authentication. So, pwede nyo po yan ma-edit para mas mabilis po tandaan. And then, nandito po yung ating SSID. So, pwede nyo po yan ma-edit. And then, after nyo po ma-edit, pindutan nyo lang yung save. Pag lumabas na itong scan, config saved, balik po tayo sa ating sub-vendo and then pindutin po natin ulit itong reset para mag-reboot yung ating sub-vendo. So, antayin lang po natin mag-online. So, after po mag-online yung ating sub-vendo, so, ready na po tayong mag-hulog ng barya. So, wait lang po muna. Kukunin ko lang po ulit yung ating device, ating main vendo.
So, ayun, connected na tayo. So, try po natin maghulog ng barya. So, meron po tayo ditong 20, 40, 50, 60, 65, 70, 76. So, meron po tayong 76 na barya dito. So, try po natin ihulog to. So, pwede po natin insert coin. So, ayan po, nag-blink po yung ating LED frame. So, ito po yung isang magandang feature ng ating custom board. Kahit 2 wires is nagbi-blink po siya. So, hulog po natin yung 76 pesos. Ayan po. So, ayun po, nahulog ko na po. So, ayun, sakto. 76 po yung na-generate sa ating client portal. So, connect ko lang. So, ganun po, gumagana yung ating or actual demo ng ating custom board. So po, naka-auto power cut po yan. So, ilaw lang po yung ating coin slot kapag nag-insert coin. So, ganyan po. Under lang po yung ating coin slot kapag nag-insert coin. And then, ito po yung ating blinking na 2-wire LED frame. So, yun lamang po. Meron po tayo dito ang ilang stocks ng ating custom board. So, dito po siya. Dito po yung ating ibang stocks. So, kung gusto niyo pong umorder, just PM me. Meron po tayong price bundle. Kung maramihan po yung kukunin nyo is meron po tayong discounts na ibibigay. So, yun lamang po. PM nyo lang po ako. And then, magandang araw po sa lahat. And then, marami pong salamat.